I have no idea what you're talking about. Don't act so innocent. I heard you kaya. May bad plan ka kay Ate Grace. Ate Venus, please, don't do this. Don't be mean and bad. Why don't you just mind your own business, Hailey? How can I? You're involved. Ate Venus, can't you see what's happening to you? You're becoming so immature. Wow! And this is coming from someone na dependent pa rin sa akin. Look who's mature now, Hailey. Fine. I may still get my baon from you. Pero hindi naman ako nagsischeme gaya mo. You're acting like a high school student. Binugbog ako ng babaeng yan. So she deserves what she gets. Napahiya ako, and she needs to pay for that. Kung totoo na sinaktan ka niya, then you're just gonna make things worse by making ganti. Ang dami-dami mong sinasabi. Alam mo, kung hindi mo ko kayang ipagtanggol bilang kapatid, then just stay out of it. And make sure that you don't repeat anything that you've heard. Or else. Alam mo, Doy, naiintindihan ko yung nararamdaman mo eh. Kung meron lang tayong magawa, kung meron lang akong magawa, why not? Pero siguro dapat tanggapin na natin na pag namatay na ang star at nawala na yung star, hindi na babalik. Yan yung lininaw ni Tita Grace sa atin, di ba? Wala na tayong magagawa. Pero Daddy, baka po meron eh. Ulitin po natin siya. Baka may maisip po siyang paraan. For today, Ninong, full ang sked mo ha. 1 PM onwards. And most returning patients naman eh. And naayos ko na rin yung mga files nila. Ninong? I'm sorry. I just can't wrap my head around the fact na sinaktan ni Gracie Venus. Kaya niya talagang manakit, no? Maybe we should stop doing... Na ano? Stop what we're doing? Kung nag-aalala ka na baka saktan ako ng alien na yan, that's the risk I'm willing to take. Kailangan ko makuha yung katotohanan ko anong ginawa nila sa mga magulang ko. You know what you should do? Focus on that SET. Habang hindi pa tayo naaalala ni Grace. Naintindihan mo? Habang preoccupied pa siya sa away nila ni Venus. Pinagsisisihan mo na ba yung mga naging sagot mo sa akin kanina? Of course not. Gusto ko kaya maging couple tayo. Bakit mo ang problemado ka bigla? Kanina lang ang saya-saya natin. Si ate kasi, I just want to make sure na I can prevent her from doing something I know she's going to regret. Pero, ayaw niya makinig sa akin eh. Bakit? Ano ba yun? Ano ba yung plano niyang gawin? Basta, hindi maganda. Alam mo yung, kung pwede ko lang siya itali, to contain herself physically, ginawa ko na. Para lang hindi na niya mapupuntahan si... Wait. Do you have something sharp? Or just something that we can use to slash tires? May balisong ako dito. Bakit? Inagahan ko pa naman dito sa farm, pero wala naman pala si Carlos. Makita na lang tayo, Angeli. Tuloy natin ang plano. Wait. Let me call you back.
What the... Why? What's going on? Oh my God! Alika nga dito! po, ma'am. Bakit flat yung mga gulong ko, ha? Who the hell did this? Hindi ko po alam, ma'am. Hindi mo alam? Bakit hindi mo alam? Hindi ba sinabi ko sa'yo na bantayan mo yung kotse ko? Wala naman po akong nakitang lumapit sa kotse niyo, ma'am. Pwera na lang po si Hailey tsaka si Aris. Pero wala naman po silang gagawing masama sa kotse niyo po, di ba? That little brat! Hindi pa rin ako makapaniwala na ginawa natin sa kotse ng ate mo yun. Ang totoo, nakakatakot. Pero request mo eh. Thank you talaga, Aris, ha? Ayoko rin naman talagang i-ruin yung kotse niya. But if that's what it takes to control her craziness, then... Oh, bakit? Baliw ka rin naman kasi. Baliw kaya yung sinalash natin yung gulong niya. Pero baliw ka na may puso. But you're crazy din, ha? Because you're the one who's helping me. Hailey! Did you slash my tires? Hmm? Why the hell would you do that? Di ba sinabi ko na sa'yo na huwag kang makialam? Ate And Venus, ikaw, young man, I'm sure na tinulungan mo yung kapatid ko dahil hindi niya magagawa yung mag-isa. How dare you! Oh, Aray! Aris! Ate Venus, huwag mo na siyang idamay. I'm the one who asked him for help. that's what you get for hanging out with isang katulad niya. Nagkampihan pa kayo. Palibhasa, walang breeding yung lalaking yan. Ate, would you look at the way that you're speaking and acting right now? Sa tingin mo, sino ang nagmumukhang walang breeding? Oh, you're really getting on my nerves. Aris, okay ka lang ba? Anjali, cancel muna ang plano. I have to think of something else now. I need to fix my car. Tantanan niyo na ako, ah. I'm warning you. Yes, Arvin. Doc, may good news po. Naayos po namin yung SET machine. Oh, good news nga yan. So ano, madideliver ba yan mamaya sa clinic? Ay, bukas pa po, check. Kaya namin to. No. Kailangan ko yan today. I want it delivered today. We have to make it work. Pabayaan ako kung magkano man ang kailangan gastusin niya. I really need that machine ASAP. Kailangan niya ng isang pasyente ko. Carlos? Carlos, ano nangyari sa'yo? Grace, Sandali, papagalingin kita. huwag mo akong pagagalingin. Gagaling mag-isa ito. Ayoko mabawasan pa yung life force mo. It's okay. I'm sorry. I'm sorry. Carlos? Sandali. Hindi mo nakuha yung fragment ko? Hindi ko nakuha. Pero higit doon, gusto kong mag-sorry sa'yo dahil hindi ko akalain magagawa ni Seth to. Pati yung SET ginawa niya sa'yo. Buti na lang hindi gumana. Seth na to talaga. Wala namang epekto sa akin yung technology na yun. Iba siguro yung epekto nun pag sa mga taong katulad nyo. Pero I'm sorry talaga. Hindi kita na-protektahan. I should have known better. Carlos, hindi mo naman malalaman yun eh. Hindi ka naman nakakabasa ng memories katulad ko. Pero hindi pa rin ako mapaniwala doon sa mga ginawa ni Seth sa'yo. Isipin mo, pinagkatiwala kita doon. Siya pa yung kumidnap sa'yo. Eh kung halimbawa may ginawa yun, diba kung meron... Hindi ko ma-imagine kung may nangyari pang ibang masama sa'yo. Eh kung tuluyang nawala ka, hindi ko mapapatawad ng sarili ko, Grace. Grace, huwag kang mawawala sa akin, ha? Promise mo sa akin, ha? Huwag kang mawawala. Carlos, hindi ako mawawala sa'yo. Pangako yan.
Grace, yung mga sinabi ko sa'yo noon. Sinabi ko sa'yo, di ba, huwag kang magbabasa ng mga memories ng tao. Kalimutan mo yun. Pero sandali, di ba sabi mo sa akin hindi pwede kasi... Pwede na, pwede na. Basahin mo yung mga memories nila. Mas lalo na pag nararamdaman mong hindi mo sila pwedeng pagkatiwalaan. Grace. Hello, Ninong? Nasaan ka? The less you know, the better. Kamusta dyan? Ninong, galit na galit sa akin si Sir Carlos. Sabi niya pwede niya akong ipakulong. Ninong, bakit ka tumatawa? Wala ka na bang care sa akin? Kaya mo ba ako pinabayaan? Ay, nako. Don't be overly dramatic, Emily. Hindi ka isusumbong sa pulis ni Carlos. Just as I thought. Kasi takot siyang i-booking mo sa iba na si Grace ay isang alien. Think about it. Ninong, anong gagawin ko? Aside from destroying all the patient's records and notes about Grace, you do nothing else. Just sit back and relax. Hindi ka i-report ni Carlos sa police, believe me. Kasi kung gusto ka niyang isumbong, dapat ginawa na niya. Saka natin babalikan ng may-ari sila. Pero Carlos, kailangan ko makuha yung fragment ko para sa pad ko. Yeah, I understand, pero paano ba ayaw mo na umalis? Oo, pero kailangan ko yun para makipag-usap ako sa mga kasamahan ko. Alam mo, hindi ko na alam kung paano ko makukuha yung fragment na yan eh. Mas lalo lang tumakas si Seth. Si Emily, baka pwede ko siyang puntahan. Yun na nga yun pa. I tried, di ba? Wala na akong makuha information sa kanya. Pero baka pwede uli nating subukan. Puntahan ko siya para tanungin. Total, mabait sa akin si Emily. Ma'am Grace! Ako na daw po susundo kay Doy. Ang dami daw trabaho ni Kuya Bo sa farm eh. Buksan mo to for me. Ha? Buksan mo to for me. Ba't kamukha mo? Akala takas na naman yung ano natin, oh. No, sunduin ko na lang si Doy. Uy! Hi. Ay! Walang hi! Bawal ka lumapit. Oo. Nandito ako kasi gusto kong mag-apologize. I heard about what happened with Seth. How he abducted you twice. Naisip ko, ang dami mo palang pinagdaanan. Tapos dumagdag pa ako. Idedemanda pa sana kita dahil sa away natin. But, hindi ko na gagawin yun. Hayaan niyo na siyang lumapit sa akin. Wait! Safe! Grace, I'm so sorry sa mga kagagahan ko. And I really hope that we can start over again. Basahin mo yung mga memories nila. Mas lalo na pag nararamdaman mong hindi mo sila pwedeng pagkatiwalaan. Para alam na natin, pwede mo sila iwasan o hindi. Grace. Okay. Carlos and Doy are not safe hanggat nandun yung babae yun sa bahay ni Carlos. It's like waiting for a snake to bite them. All right, Grace. We'll have our girls' night out. Sisiguraduhin ko na malalasing siya para malaman mo lahat ng mga sekreto niya. Gusto kong basagin ang pagmumukha niya. Hinatid ko na nga siya sa terminal para masolo ko si Carlos. You are such a weirdo. Tapos ang kapal na mukha. Bumalik pa! Di ba dapat nasa Cubao ka na? Pero hindi ako papayag na maging talunan dahil lang sa babae niyo. Gagawa ko ng paraan. Sisiguraduhin ko na hindi sila magtatagal.
Madali naman utuin si Grace. And then I'll become the parasite that destroys them all. Let go. Strong grip you have there. That was a little long. Ang dami mong masamang sinasabi sa akin. Ang dami mong masamang plano. Napakasama mo, Venus. Sir, nag-confirm na po yung guest natin from the police, pati na rin po yung OM ng Symptom Foods and CEO ng TS Frida Corps. Kasama na rin po sila sa SIT plan. Alright, thank you, Jen. Oo nga, by the way, anong oras pala bukas ang ingress ninyo sa venue? 4 a.m. po, and then may technical rehearsal kami ng 9 a.m. May papa-revise pa po ba kayo sa AVP? Wala na. We're good. Thank you, Jen. Alright, sige. Thank you very much. Okay na tayo. Sir, Emily. Grabe ka sa akin, Grace. Pagkatapos ko mag-apologize? How could you say that? Ay, sus, maang-maangan ka pa. Pagkatapos ng mga ginawa mo kay Ma'am Grace, kulang pa yan yung mga masasamang sinabi sa'yo. Okay, fine. I know na naging maldita ako and selfish, pero tao lang ako at nagkakamali din. That's why I'm here. To change things. Kasi na-realize ko na mali ako. Hindi totoo yan. Bago ka pumunta dito, nag-usap kayo ni Ma'am Nova. At ang sabi mo, makikipagkaibigan ka sa akin dahil madali ako maniwala at utu-utu ako. Ang sabi mo pa nga, magiging parasite ka. Hindi ba nilagay mo din ang gamot yung iniinom ni Carlos habang umalis sila ni Redmond? What? Dinala mo si Carlos sa room. Tapos pinaghahalikan mo siya habang tulog siya. Tapos pinicturean mo. Ibinigay mo kay Marites ang picture na yon para makita ko, para magalit ako.